yung mga flood control, pero alam natin na pinagtakpan ito. So Bongbong Marcos is a pathological liar. Pag sinabing pathological liar, ang sakit niya pagsisinungaling. Yun po, no? Kaya sabi niya, pag sinabi niyang, kung halimbawa sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya nagsusugal, hindi siya nagdodroga, at wala siyang mga pangbababae o ano pa mang bisyo, ang panghuli na sasabihin niya, isang bisyo lang. Ang hindi iniiwan ni Bongbong Marcos, ano yon? Ang pagsisinungaling. Kaya numero unong sinungaling ito. Ang taong sinungaling ay wala sa katinoan ang kanyang direksyon kung ito'y bigyan mo ng kapangyarihan. Exactly how we see Marcos on how he deceives the people, on how he deceives the country. Eric, sana lang. Yung pagtistigo ni Matibag sa impeachment trial, ano pong masabi niya? Eh si Matibag naging chapsoy. Katawa-tawa. The only qualification that Matibag became an NBI director is dahil sip-sip. At handa siyang utusan kahit na ito ay parang isang asong ulol na mga uri ng gawain ginagawa niya. Pero sa kapasidad, integridad bilang law enforcement professional, Matibag is zero. Napatunayan yan sa loob ng impeachment trial, hindi niya alam ang pinagsasabi niya, kaya tinawag siya na pambansang chismoso. Sir, isa lang, pumas na naman talaga. Sa impeachment po, sir, ano po yung masabi niyo sa mga ganito impeachment? They don't have the numbers right now, sila Marcos at Romualdez. They need 16 to convict Sara. Ang nangyayari ngayon, propaganda war ito. The Vice President and her legal defense team should not default on telling the public kung ano talaga ang katotohanan. Otherwise, pag nag-default siya, lalamunin siya ng kasinungalingan. That's the gameplay that the prosecution right now are doing. Puro ito propaganda, puro ito fishing expedition sapagkat ang layunin minimum, Sara Duterte will come out damaged. Pero ang nakikita natin sa unang salang pala ng artikulo, mas nakita ng taong bayan na mas kapanipaniwala si Sara Duterte kaysa mga gusto magpa-impeach sa kanya. Mensahe mo na lang po, sir, kay VP Inday. Be strong. Trust in God and trust with your people. Ang anumang pighati at kahirapan na dinaranas nila sa pamilya nila, ito lahat ay maiibsan ng katarungan sa pagdaloy ng pagbabago sa kasaysayan kasama ang taong bayan. Never doubt the people. The people will never abandon you if you are bringing their interest. Yan dapat ang gagawin ni Inday Sara. Kagaya ng ginawa ni tatay niya. Wala siyang makinarya, walang pera, but the Filipino people made him president. The most beloved president, the most in the modern history ng Pilipinas, siya ang pinaka-minahal ng taong bayan na presidente. I think doon din dapat patungo si Inday Sara. Thank you, sir. Thank you kayo. Salamat, mabuhay kayo. Dati na sa mundo ka na ginagalawan ng issue ngayon ni na Robin Padilla at saka ni Angel Locsin. Ano po masasabi mo? Tama si Robin Padilla, ang unang panahon po ng mundo, bago po dumating ang iba't ibang lipunan, primitive communal po ang tinatukoy ni Robin Padilla. Yung sinasabi niyang early communism. Before the world became what we have right now in the modern society, nagsimula po ang sanlibutan, ang mga tao sa primitibo komunal. Nabubuhay ang mga tao bilang isang community. Yun po ang binabanggit niya. Pero ang Marxist communism, ang Maoist-Leninist communism, marahas po yun. Kasi nabubuhay yon sa pag-iisip na dapat mawala ang mga naghaharing uri at ang mga inaaliping uri ay magrevolusyon, mag-alsa. And I don't believe na yun ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Ang binanggit niya, early Christian communism and early Muslim life na sama-sama naghahunting, nagtatanim, hinahati-hati at pinagpaparte-parte ang mga naproduce ng isang lipunan. Yun po yata yung sinasabi niyang communism concept. Pero kung Marxist communism, Maoist-Leninist, madugo po yun. And I don't believe Robin Padilla will do that. Dapat tigilan na ni Gibo Chodoro ang pang-iintriga kay Robin Padilla. Iniintriga niya papacheck na nila ang reservist status ni Robin Padilla. Alam po natin, politikang marumiyan. Wala nang iba pa. Robin Padilla is not promoting armed struggle. But Angel Locsin, she is defending the CPP, NPA, NDF. Anong nire-red tag? Siya mismong pumupunta sa hanay ng mga NPA at recorded yan sa video sa Mindanao. Huwag siya magsinungaling. Thank you. Masasabi siguro po, yung mga sasabihin ko sana ay nag-akil na po kanina. Isa lang ang akin na sasabihin po, dahil sa SONA, this coming SONA, ang panawagan ko lang sa ating mga kapwa Pilipino
huwag kayong maniwala. Bakit? Bakit po? Si Bongbong, si Bongbong is a professional liar! Huwag kayo pong maniwala sa lumang sasabihin niya. Ha? Yan lang po ang hiling ko sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko senior citizen, sa kapwa ko retiradong mga uniform service. At huwag din kayo maniniwala na may solid north na BBM. Kami, Ilocano po kami. Ilocano po kami. Well, Manong. Well, Manong. Yung kulay namin, walang solid north. Ang meron ngayon, solid north, Sara Duterte! 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 Yun lang po. Maraming salamat. Everybody, please stand up for the last prayer. Brother Oliver, please lead the prayer. Thank you sa lahat ng dumalo. Successful po ang People's Real State of the Nation led by kampilan ng mamamayan. And we shall go in prayer through the leadership ng... Pero kami po ay nagmamadyak po sa ginagawa niyo po dito ngayon sa ating bansa. At kami po ay pasensya, hingan pa. Ay nagpapasalamat sa ginagawa niyo, pagmamalasakit, sa kabila ng paggigipit na ginagawa po sa inyo, nandiyan pa rin po kayo lumalaban. Ako po ay si Alvin Coque, dating konsihal sa siyudad ng Dagupan City. At maiksing kwento lang po ang sasabihin ko regarding our Vice President Sara Duterte. Kasi po, nakakasama ng loob yung lahat ng pinaparatang sa ating Vice Presidente dahil po sa aming lugar sa Dagupan City, doon po sa Office of the Vice President, kapag may nangangailangan po ng tulong, doon po namin tinuturo. Kaya po nakakalungkot na ang sinasabi nila na pinaparatang nila kay Vice President. Dahil kapag may nangangailangan mga mamamayan sa amin po, pagdating po sa pag may sakit, pag meron pong namatayan, doon po namin tinuturo sa Office of the Vice President. At palakpakan po natin ating Vice Presidente. So kami po ay nagtataka dahil po sa mga pinaparatang sa kanya. Pag meron po nangangailangan mamayan po doon sa amin, tinuturo po namin sa Office of the Vice President. At hindi lang po maliit na halaga ang binibigay sa kanila. Pag kami namatayan po, ang binibigay po is mga 10,000 to 15,000. Pag may ordinaryong may sakit, 5,000. Sa amin po bilang mga konsehan, hindi po namin maibigay yung halagang yon. Pero sa Office of the Vice President, wala pong umuuwing luhaan. Lahat po yun nabibigyan. So, talagang nakakapagtaka po yung sinasabing confidential fund. Ako rin po, dating konsehal. Ang confidential fund o intelligence fund, pag ibinigay yan, parang pabigay na yan. Gagastusin mo na yan kung saan mo gusto. Pero yung ginawa sa kanya, parang pain po. Binigyan po siya ng confidential fund, tapos i-audit, tapos papahirapin. Para rin po yan sa mga ordinaryong mga kumpanya. Meron po tayong rata, representation and transportation allowance. Kung saan mo gagastusin yan, nasa sayo na kung saan mo gagastusin. Pero bakit bigla-bigla na lang nilang i-audit, tapos papahirapan, last minute na yung pagbibigay. So alam po ng mga elected officials yan kung paano mag-budget. At alam din po nila na kapag confidential fund, kaya mo nang gastusin yan kahit naman, kumbaga parang maliit na bagay na lang po yan, pero pinapalaki na lang po nila. So, siguro napakalit na bagay yon sa amin lang po. Isa pa, bakit pa iko-corrupt ng ating Vice Presidente yon? Anak siya ng presidente ng dating administrasyon. Ba't siya magko-corrupt? Kung kailangan niya ng pera, di sana ginawa na niya noon pa, di ba? So, common sense lang. Yung pinaparatang sa ating Vice Presidente, ginagawa lang para talagang pahirapin siya at gustong tanggalin siya sa posisyon. So, yun lamang po, pasensya na po, hinihingal tayo. Nasabi ko lang po ang aking saloobin bilang isang
pribadong mamamayan na ngayon, ba't hindi na lang hintayin ng administrasyon ngayon yung 2 taon 2028, bakit pa nila kailangan pahirapan ang ating Vice Presidente? Samantalang ang ating Presidente Digong noon, nung sinasuggest na i-impeach si VP Leni Robredo, ay sinabi niya stop it. Kasi ayaw niya ng alitan. Ayaw niya ng hindi pagkakaisa. So sana huwag po tayong hihintong susuporta sa ating Vice Presidente dahil lalo lang ngayon kailangan ng ating Vice Presidente ang suporta. Kahit naman lang siguro sa ating mga panalangin, may pakita natin na tayo nagkakaisa at nasa likod niya. Yun lang po, maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat.